puso ni Monica. Hindi man lamang nagawang ihatid ni Monica sa may pintuan ang manliligaw na si Harold. Nasundan na lamang niya ito ng tingin habang laylayang balikat ng huli at lulugo-lugo na naglalakad palayo. Nagtatalikod na sana ang dalaga ay bigla namang lumingon ang binata. Ngunit dahil malayo na ito, ay hindi na nakita ni Monica ang madilim nitong ekspresyon. Habang mahigpit na nakakuyom ang mga palad, dumiretso naman ang dalaga sa silid niya na wala man lang nararamdamang sundot ng konsensya. Baliwala lamang sa kanya ang ginawa sa binata at maging sa iba pa niyang manliligaw. Si Monica ang pinakamagandang dalaga sa kanilang baryo. Halos lahat ng kabinataan sa kanilang lugar ay hinahangad na makuha ang puso niya. Dahil sa kagandahang taglay, naging mapagmataas si Monica at nasobrahan ng bilib sa sarili. Maraming lalaki ang kanyang pinaasa, ngunit binigo lamang sa huli. Para sa dalaga, ay mga laruan lamang sila. Hindi dapat siniseryoso, lalo na at bata pa naman siya. Walang kamalay-malay si Monica na sa kanyang ginagawa ay sinusundan niya ang yapak ng kanyang ama. Bago nawala sa mundong ibabaw ang tatay niya, ay kay Rami muna nitong pinaluhan ng mga kabaro ni Eva. Kabilang na ang kanyang ina. Matuloy na lumipas sa mga araw. Ganoon pa rin ang mga gawain ni Monica. Magpapaasa sa mga manliligaw at saka bibiguin sa kanyang mga pangako. Lingid sa dalaga, ilang araw na siyang lihim na pinagmamasdan ng isang misteryosong nilalaka. Humahanap lamang ito ng tamang tiyempo upang maisagawa ang maitim na balak. Isang umaga, galing sa palengke si Monica. Masama kasi ang pakiramdam ng kanyang ina, kaya siya muna ang namalengke ng araw na yon. Akmang bubuksan na sana niya ang lumang gate nila nang may malamig na kamay ang humawak sa braso niya. Napapitlag pa siya at muntik nang mapasigaw nang lingunin ng taong humawak sa kanya. Nabitiwan din niya ang bitbit na basket, kaya naman nahulog ang kanyang mga pinamili. Isang matandang babae, nakulubot na ang mukha at kamay ang tumambad kay Monica. Napapiksi siya ng mamalayan na nakahawak pa rin ito sa kanyang braso. Labis ang kanyang pangingilabot, lalo na nang ngumiti sa kanya ang matandang babae. Kitang-kita niya ang nangingitim na nitong mga ngipin. Agad niyang tinanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Nais ko sana makiusap, iha. Kanina pa kasi ako nauuhaw. Maaari ba akong makahingi ng tubig? Hindi maiwasan ni Monica ang makaramdam ng inis. Hindi na sana niya ito papansinin nang mapatingin siya sa mga tambay sa labas ng kanilang bahay. Naisip niyang baka maging masama ang kanyang imahe kung hindi niya bibigyan man lang na maiinom ang matandang babae. Sandali lang ho, at ikukuha ko kayo ng tubig, Lola. Maraming salamat, iha. Ngunit laking gulat ni Monica. Nang pagbalik niya ay wala na roon ang matanda. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Ngunit kahit anino nito ay hindi na niya nakita pa. Pinagkibit balikat na lamang ng dalaga ang tungkol sa matandang babae at pumasok na lamang sa kanilang bahay. Kinagabihan, habang nakahiga si Monica sa kanyang kama, ay tila biglang napakaalinsangan ng kanyang pakiramdam. Parang inaapoy ng lagnat ang loob ng kanyang katawan
Pakiramdam din niya ay tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Samantalang naubos na niya ang laman ng tubig ng pitsil na nakapatong sa lamesita. Pagkatapos makaubos ng isa pang pitsil ng tubig, hindi pa rin matighaw-tighaw ang uhaw na nararamdaman ng dalaga. Kumakalam din ang kanyang tiyan sa gutom. Samantalang marami naman siyang nakain nung maghapunan silang mag-ina. Habang lumalalim ang gabi, ay lalong lumalala ang kakaibang nararamdaman ni Monica. Hindi na niya namalayan ang mga nangyari pagkatapos niyang bumagsak sa sahig dahil tuluyan na siyang pinanawan ng ulirat. Kinabukasan, nagising si Monica na nasa bakuran nila at walang kahit anong saplot. May dugo rin ang ilang parte ng kamay niya at mukha. Pinakiramdaman niya muna ang sarili bago tumayo. Nang matiyak na walang galos o anumang sugat sa katawan, ay dali-dali na siyang pumasok sa bahay. Buti na lamang at tulog pa ang nanay niya. Habang naglilinis ng katawan, ay pilit inaalala ng dalaga ang naganap ng nagdaang gabi. Ngunit kahit anong gawin niyang pag-iisip, ay wala talaga siyang maalala. Naging kapansin-pansin ang pananamlay ni Monica ng mga sumunod na araw. Naging mapili rin siya sa mga pagkain at mainitin ang ulo na pinagsawalang bahala na lamang ng kanyang ina. Madalang na rin siyang tumanggap na manliligaw. Hindi niya alam kung bakit parang nawalan siya bigla ng gana sa lahat ng bagay. Madalas din siyang magising sa umaga na nasa ibang lugar at walang kahit anong saplot. At muli ay hindi niya maalala ang mga kaganapan sa nagdaang gabi. Paulit-ulit lamang nangyayari ang ganoon sa kanya. Hanggang may kumalat na balita sa kanilang baryo. May mga hayop na natatagpo ang wala ng buhay. Wala ring laman loob. At tila sinaid ang dugo. Labis na nabahala si Monica sa mga kumakalat na balita sa kanilang lugar. Pakiwari ba niya ay may kinalaman siya sa mga nagaganap na pagpatay sa mga hayop. Pinilit na lamang niyang iwaksi sa isipan ang tungkol doon at nilibang na lamang niya ang sarili sa ibang bagay. Tumanggap na rin siyang muli ng mga manliligaw. Isa si Brando sa mga masusugid niyang manliligaw. Isang araw ay niyaya siya nitong mamasyal at kumain sa labas na kanya namang pinaunlakan. Sa sobrang saya ay nakalimutan na ng dalawa ang oras. Nagulat na lamang sila nang paglabas sa restaurant na kinainan ay madilim na ang paligid. Habang danay tahimik lamang si Monica na ipinagtaka ng binata. Kapansin-pansin kasi ang biglang pagbabago ng mood ng dalaga. Samantalang ang saya pa nito bago sila umuwi. Inisip na lamang ng binata na maaaring pagod na lamang ang dalaga. Si Monica naman ng mga sandaling yun ay nakakaramdam na naman ng kakaibang init sa loob ng katawan. Tila hinahalukay din ang kanyang sikmura. Napasulyap si Brando sa dalaga dahil nanginginig ang buong katawan nito habang yakap ang sarili. Inihinto sandali ng binata ang kotse sa tabi. Ngunit laking gulat nito nang pagsulyap niyang muli sa dalaga ay nakitang tinutubuan na ng itim na balahibo ang buong katawan ng kanyang nililigawan. May tumutubo rin na pangil dito na tila sa isang baboy rabo. Humaba ang mga kuko sa mga kamay at paa. Napunit na rin ang suot nitong damit dahil sa pag-iiba ng anyo ng katawan nito. Pakiramdam ni Brando ay hihiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawan dahil sa mga nasaksihan. Pagkatapos ay tila siya itinulos sa kanyang kinauupuan. Nang makumpletong pagbabago ng anyo ni Monica,
Sumisingasing ito ng malakas at binalingan ng lalaking noon ay nanlalaki ang mga mata sa takot. Ang tanging nagawa ni Brando ay sumiksik sa loob ng kotse nito. Maya-maya pa, buong kasabikang dinukot ni Monica na noon ay anyong halimaw na ang puso ng kanyang manliligaw. Pinagmasdan niya muna ang mainit na puso na tumitibok-tibok pa sa kanyang palad bago yun sabik na nilantakan. Bago tuluyang panawan ng ulirat si Brando, napangiti ito ng mapait nang mapagtanto ang kanyang huling hantungan sa mga kamay ng dalagang iniirog na isa palang kakilakilabot na nilalanga. Tunay ngang minsan makamandag ang kagandahan. Nagising si Monica na parang may tumutusok sa kanyang balat. Dahan-dahan siya nagmulat ng mga mata. Napabalikwas pa siya ng bangon nang magising na naman sa hindi pamilyar na lugar. Walang saplot na kahit na ano. Pilit niyang inaalala ang nangyari. Ngunit kahit anong piga sa utak, ay wala talaga siyang maalala. Mabilis na nilisan ni Monica ang lugar bago pa may makakita sa kanya. Naghanap din siya na maaaring ipantakip sa kanyang hubad na katawan. Katulad ng dati, ay walang kamalay-malay ang kanyang ina sa tunay na nangyayari sa nag-iisang anak. Mabilis na kumalat ang nangyari kay Brando. Palaisipan sa lahat kung sino ang may gawa sa pagpaslang dito. Ayon sa ulat, matindi ang galit ng sospek dahil sa paraan ng pagpatay. Nawawala kasi ang puso at iba pang laman loob ng lalaki. Halos gula-gulanit din ang katawan ng biktima nang matagpuan ito. Simula nang mabalitaan ni Monica ang nangyari kay Brando, lalong hindi mapakali ang dalaga. Binabagabag din siya ng konsensya dahil unti-unti nang tumitindi ang hinala niya nga may kinalaman talaga siya sa mga krimeng naganap sa baryo nila. Ngunit malaking katanungan sa kanya kung paano nangyari yun at kung bakit. Bakit wala akong maalala? Isang araw, habang nagwawali sa bakuran nila si Monica, biglang tumambad sa harapan niya ang isang pamilyar na mukha. Kayo yung matandang humingi sa akin ng tubig noon, pero biglang nawala. Biglang kumabog ang kanyang dibdib, lalo na nang mapagtanto na sarado ang gate nila at wala pang nagbubukas. Paano kayo nakapasok? Kumusta ang bago mong katauhan, Monica, iha? Nagustuhan mo ba ang regalo ko sa'yo? Sa dami ng mga naging biktima mo, sa palagay ko'y nasisiyang ka maging isang halimaw! Anong sinabi ninyo? Hindi totoo yan! Hindi ako halimaw! Nagimbal si Monica ng labis nang sabihin sa kanya ng matanda na ganap na siyang aswanga dahil nakatikim na siya ng sariwang dugot laman ng tao. Pinabati kita, Monica. Isa ka lang ganap na awok. Katulad ko! Tila nanlalaki ang ulo ng dalaga dahil sa mga sinambit ng kaharap. Kumpirmasyon din yun na tama ang kanyang hinala na siya ang may kagagawa ng sunod-sunod na pagpatay sa mga pobreng hayop at maging sa kaawa-awa niyang manliligaw na si Brando.
Sa puwang ulo, parang umikot bigla ang paligid niya. Ipinikit na lamang niya ang mga mata sa pagbabaka sakaling maglalaho rin ang matanda sa kanyang harapan. Na baka panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang imulat niyang muli ang mga mata, ay naroon pa rin ang matandang babae. Nakangisi yun sa kanya, na parang tuwang-tuwa pa sa mga nangyayari. Tumakbo na lamang si Monica papasok ng kanilang bahay, habang nakatakip ang dalawang kamay sa kanyang mga tenga. Nang gabing yun, hindi lumabas ng silid si Monica. Nakakuha siya ng kadena sa tambakan nila ng gamit. Yun ang ginamit niya upang ikadena ang sarili sa paa ng kamang hinihigaan. Nagdasal siya na sana'y matapos na ang kalbaring yun sa kanya. Hindi matanggap ng isip at puso ng dalaga na isa na siyang halimaw. Habang lumalalim ang gabi, ay nararamdaman na naman ni Monica ang kakaibang pagbabago sa katawan. Hindi nga naglaon, ay muli na naman siyang naging awok. Ang kadena na nakapulupot sa kanya ay walang kahirap-hirap niyang naputol. Agad na nakatalon siya sa bukas na bintana habang sumisingasing na parang baboy ramo. Kinabukasan ay nagising muli si Monica sa ibang lugar. Sa pagkakataong yun, ay hindi na niya napigilan na lumuha. Batid niya kasi na may nabiktima na naman siya ng nagdaang gabi. Ipinagdarasal na lamang niyang sana ay hindi niya yon kauri. Lumipas pa ang mga araw. Napapadalas na ang pambibiktima ni Monica. Hindi na niya makontrol ang sariling kagustuhan na makatikim ng laman loob ng tao. Isang gabi, isang buntis ang kanyang napagdiskitahan. Lingid sa kanya ay may alam ang asawa nito tungkol sa mga katulad niya. Habang paikot-ikot sa bahay na punteriya, nasa likod na pala niya ang asawa ng buntis. Tinagasan nito na tumama sa kanyang likod. Para siyang baboy na kinakatay na napatakbo palayo habang umiigik. Hindi alam ni Monica kung gaano na siya katagal nakatulog. Nang magmulat ng mga mata, ay laking gulat niya nang mabungaran ng matandang babae sa kanyang harapan. At hindi lamang ang matanda, kundi maging si Harold, ang isa sa masugid niyang manliligaw na kanyang binasted. Punong-puno ng kalituhan ang isip ng dalaga kung bakit nasa harapan niya ang mga ito. Nasaan ako? Hindi naman siya naghintay ng matagal dahil nalaman niya ang lahat, maging ang tungkol sa matandang babae na lola pala nito. Dahil sa ginawa niya sa binata, labis nitong dinamdam yun. Nasakta ng abuela nito, kaya naisip ng matanda na gawin din siyang kauri ng mga ito. Pinaliwanag ng matanda na may inilagay ito sa pagkain na kanyang pinamili ng araw na una itong magpunta sa bahay nila at nagpanggap na hihingi lamang ng tubig. Ngayon magkauri na tayo, Monica. Siguro naman ipipiliin mo na ako at mamahalin. Total, wala na rin namang ibang magmamahal at tatanggap sa'yo, kundi ako na lamang. Lalo na ngayon na isa ka na ring halimaw. Hayop ka, Harold! Demonyo kayo ng lola mo! Napahagulgul na lamang si Monica dahil sa sinapit. Nahiling na sana'y namatay na lamang siya kaysa maging halimaw habang buhay. Napuno ng galit ang kanyang puso dahil sa ginawa sa kanya na maglola. Lalo lamang siyang namuhi kay Harold. Hindi siya makakapayag na magtagumpay ang mga ito na makontrol siya habang buhay. Isang linggo nang nasa poder ni na Harold si Monica. Malapit na rin maghilom ang sugat niya.
Isang umaga ay nagpaalam siya sa mga ito na uuwi na sa kanila. Naging mabalasik ang mukha ni Harold nang malaman ang balak niya. Huminahon lamang ito nang sabihin niya na nais lamang niyang makita ang kanyang ina at makapagpaalam ng maayos dito. Nang sa gayon ay hindi na ito mag-alala pa. Tanggap na niya na isa na siyang halimaw na tighaw sa laman at dugo ng tao. Sa huli ay napahinuhod rin niya ang maglola na payagan siyang umuwi. Matapos niyang mangako na babalik din siya bago sumapit ang gabi. Sasamahan na kita, Monica. Akala ko ba'y nagtitiwala ka sa akin, Harold? Ayoko lalong mabigla si nanay kapag nakita ka niya. Hindi rin naman ako magtatagal doon dahil hindi ako maaaring abutin ng dilim. Alam mo na. Walang kamalay-malay ang maglola sa kanyang plano. Pagka-uwi sa kanila, agad tinungo ni Monica ang bahay ng kapitan ng kanilang baryo. Ipinagtapat niya ang lahat ng nalalaman tungkol sa maglola. Agad namang naniwala ang mga ito sa kanya dahil matagal na ring hinahanap ng mga kababaryo niya ang salarin sa mga sunod-sunod na pagpatay sa kanilang lugar. Tinipo ng kapitan ng ilan sa kalalakihan sa kanilang baryo. Kabilang na ang asawa ng buntis na muntikan ng mapahamak sa kamay ni Monica. Bitiwan niyo ako! Huwag yan! Ganito! Bitiwan niyo ako! Huwag sila! Labasan dyan! Huwag na kayong bumalag! Kayo! Mula sa malayo ay lihim na pinagmamasdan ni Monica ang ginagawa ng mga tao sa maglola. Kinuyog ng mga ito ang bahay ng dalawa sa pangunguna ng kapitan. Kahit anong pagmamakaawa ng maglola ay tila bingi na ang mga kababaryo niya. Palibhasa kasi ay may araw pa, kaya wala pang kakayanang magpalit ng anyo ang maglola. Kaya sinamantala yon ng mga kalalakihang sumugod sa bahay ni na Harold. Hindi pa nasihan ng mga tao. Itinali nila sa poste ng kubong tinitirhan ng mga ito ang maglola. Binuhusan ng gasolina ang buong bahay at saka sinilaban. Madidinig sa paligid ang nakabibiging sigaw ng maglola habang nasusunog ng buhay. Ngunit patuloy lamang sa pagsigaw ang mga tao na kailangang mamatay ng mga salot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Monica habang pinanonood ang unti-unting pagkatupok ng kubong minsan niya ring naging kanlungan. Ang tahanan ng maglolang nagbigay sa kanya ng sumpa ng pagiging isang kasuklam-suklam na halimaw. Ilang araw muna ang pinalipas ni Monica bago nagpakita sa ina. Ipinagtapat din niya ang kanyang sitwasyon. Sinabi rin niya na kailangan niyang lumayo upang wala nang mabiktimang inosenteng mga tao. Patawarin mo ko, Nay. Ayaw kitang iwan. Pero ayoko dumating ang araw na pati ikaw na sarili kong ina ay maging isa sa aking mga biktima. Tanging pagtangis na lamang ang naging tugon ng kanyang ina. Hindi na ito tumutol pa nang lumisan na ng tuluyan ng nag-iisang anak matapos nilang maigpit na magyakap. Matuling lumipas ang mga taon nanirahan si Monica malayo sa karamihan. Mas pinili niyang sa bundok mamalagi na tanging siya lamang ang nakatira. Mga hayop sa gubat ang kanyang pagkain sa oras na nagiging awok siya. Batid niyang habang buhay na siyang magiging halimaw at huli na para magsisipa. pa. Ngunit kung may babalik lamang sana niya ang nakaraan,
Hinding-hindi na siya magpapaasa at mananakit pa ng mga lalaking walang ibang hangad, kundi makuha ang puso niya. Basta tatandaan lang po natin, anuman ang dinaraanan natin sa buhay, ayon sa mga awit, Kapitulo 46, versikulo 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan.